sila ng iba kung ba't ako nag-congrats. Pero, parang second mo. This is my third na shake Ano yung purpose? Uniranya. Yan yung Sorry. Ulam. second mo yata yun. Uniranya ko yung pangalawa. Ulam under Gerald Prado. Sorry, no, not Gerald. Ulam is under Gerald Prado. So, nauna po yung ulam and then Uniranya. So, third na po yung 1775. Si Loisa. Ako po first time po. First time ko po nakatrabaho din yung legal po. Pero yan, since first mo, nakikita. Loisa, very iconic, no? Sa horror movie franchise, talaga naman, hindi malilimutan yung Shake, Rattle, and Roll. Yes. Bata pa rin din po ako pinapanood yung mga... Ito yung pagbabalik sa Metro Manila Film Fest. Yes. Tapos kasama ka. Opo. Siyempre po, grateful po ako sa Ligan na napili po nila ako na maging isa sa cast dito sa SRR and finally nakapasok din sila sa MMFF. And sobrang grateful po ako na sa opportunity na binigay po sa akin. Same episode kayo, Miss Carla? Yes po, sa episode. Magkapalit po kami dun sa episode na 1775. Kaya nga sabi ko, ay grabe kapatid talaga na nakakalig naman. Yan, no? Pero si Carla, ikaw, third, di ba? Kumbaga, literata na. No, wow, yes. And paborito ko talaga ang Shake, Rattle, and Roll kasi mahilig ako sa horror. I love horror. So, pag Shake, Rattle, and Roll, talagang parang hindi lang blessing. Beyond blessing siya para sa akin kasi I enjoy ko yung genre and iconic siya. So, third time's a charm. Miss Carla, we're happy that you're back doing shows again. Yes, of course naman po. Tuloy-tuloy naman. Pero ikaw, Carla, and Loisa, kayo matatakot din or ini-enjoy din yung mga horror movies? Kasi may mga iba, nanonood pa kung kailan magandang Ako po, hindi po ako matatakot hindi din po ako manood ng mga horror films. Kaya excited din po ako nung sinushoot namin itong Shake, Rattle po talaga. And Carla? I love horror. Hindi ko ako manood na nakakatakot. Although hindi ko po kayang, syempre, kung nanonood ko ng horror, nahihirapan ako matulog ng walang ilaw, o di kaya hindi ako sa TV, o kaya mag-isa sa bahay, mga ganun-ganun po. So, pero gusto ko yung horror. So, I find enjoyment in watching horror films. Walang bukas, ang ganda pa rin ano, Miss Carla. Salamat po. Pero yun nga, usually ang tinatanong kung may mga hindi na kasali sa horror movies. Sa set, lalo na kayo kasi yung set nyo is set 1700s. Yes, Diba? So, talagang nakakatakot. Diba? Yes. May mga pangyayari. Kasi we heard may mga magkakatanda na nalaglag ng ilaw. Sa akin po personally, sa experience ko po sa pag-shooting ng mga episode 1775, wala naman po. Pero mararamdaman nyo talaga yung pag-eerie, yung vibe. Mararamdaman nyo yung dilim, kasi sobrang dilim, na panahon ng 1775, kanila lang po ang ilaw. Mararamdaman nyo po yung setting, dahil nga po sa mga historical locations po kami na shooting, including Intramuros. Tapos yung mga itsura pa po namin. So hindi na siya basta-basta historical or period, but because period po yung aming setting. So from the costume to the makeup, the production design, talagang medyo nakakapangilapot na po siya. How about you guys? Yes po, tama po yung sinabi ni Ate. Nasabi na po niya lahat din po kasi wala naman din akong naramdaman na kakaiba sa set po kasi masaya naman yung mga tao na doon, masaya lang kami. Pero pag syempre, pag action na, ayun na po yung takutan, ganyan, dumidilim na, pinapatay na yung mga Hindi ka tayo ibang matapang tao. ka as a girl, as a lady. Oo. Medyo may ganun ka din daw, medyo. Matapang yung personality, kaya mas natatakot tayo sa mga buhay na tao kaysa sa mga multo sa mga aswang, ganyan. Mga ghost project. Oo, mga ghost project. Totoo po, mga Okay na. Go na. Ay, hello! Yan. May nagwala, mukhang maabot. Oo, parang... May paparamdam. Mother, we love you! Pero yung Loisa, syempre, kasi pangatlo ko. The first time you heard that you're doing SRR Evil Origins,
naramdaman mo? Siyempre, nakaka-proud. Opo, nakaka-excite din po. Pero syempre, kinakabahan din po kasi karamihan po sa mga cast, si Ate Carla, pinapanood ko po talaga yung mga shows niya sa GMA, tapos naka-work ko na siya. Hindi po talaga nakakabaw po din ng impress. Mas kinabahan po ako sa mga eksena namin kaysa sa mga sa character po talaga. Alam mo, totoo yun, Jun. Yun nga, ako naman kasi aminado naman taga-ABS ako. So, nung lumaki sa mata ko si Loisa, she's very honest about admiration for beautiful faces and talents like Miss Carla. She mentioned about me na ang gandang-ganda siya kay Miss Carla Abellano. Di ba na? Yes, opo. Ano napanood mo project mo? TV show. Rosalinda po siya, yung talagang pinaka-favorite ko. Iconic na yun. Yes, opo. Okay. Si Ronnie, dinalo siya ng sa... Sa set mo, yun po ang mas matatakotin, hindi po talaga yung pupunta sa hindi po. Easy din po siya. Eh si Carla, wala bang dumadaan? Wala po. Wala po ka nakita. Naku, ayan tayo eh. Nice to say you, yeah. Kala ko pa naman may dumalo na Namulto. shooter or Wala po. sigurado yung ligtas siya. Okay. Pero yung congrats and we're so excited to watch SRR. Sa Christmas, sasama kayo sa Jeffrey. Kasi lahat halos sasama ako na on Christmas Day, sasama sa paglilibot sa mga screen. Wala po sila na-advise po sa amin. Pero Oo, na-inform na sila. po namin yung ano po. So, maglalatag lang kami ng schedule for December. Exciting! Signify naman si Miss Carla and Miss Loisa ng all-out pagmamahal and support sa Ligale. Okay. In fact, they said yes to this right away. Nagbigay agad ng schedule ang management nila. Si Carla talaga naman, kasi si Lloyd sa hindi ko siya. Si Carla kasi ever since nag-start ko pala. Ramdam ko naman yung excitement niya nakita ka today. Regal ko siya kung nakilala. Ang historic conference with the Talas Imperial Palace, di ba? Di ba? Ang gaganda ng mga kwento. Isang project na hindi natuloy. Okay. Horror movie na ako. Yes. Regal GMA. Yes, collaboration. Sayang. Pero at least nakatatlong horror. Thank Okay. you. Thank you, Junie. Ayan. We are now, I will entertain questions now. I understand si Chad ng Manila Feed. Ready ka na for your questions? Or si Mr. Nicky Wang muna ng Standard? Ayan, Nicky, entertainment editor ng Manila Standard. Hindi na kailangan tayo mic. Most actors, whenever they do horror film, ang isa sa challenge nyo yung takutin mo yung audience without you saying anything. When you are shooting SRR, Evil Origins, ano yung mga major challenges nyo sa pag-portray ng character nyo whenever you're faced with siguro green screen na or grappling in front of your face, pero you have to channel the fear. What do you do with it? Thankfully, we have so much instruments around us, so much elements that we could pick up on. Tapos doon po kami po ng inspiration. Kasi ito yung mga kandila, candelabra, mesa, kahoy lang na simpleng higaan, yung mga outfit po namin. Yun palang nakakatakot na. So hindi po kailangan gamitan ng pagsigaw o malaking galaw o hindi na po sound effect para panggulat. Kasi very, like I said earlier, very eerie na talaga yung vibe. So, isa sa mga challenges yung speaking in Latin na napakahirap po nun. In fact, mas ano sila nun mas Spanish and Latin than Tagalog po na nun. So, may problem kami doon. But kung nanakot po, talagang everything, collective na po. Yung mga elements na gano'n. Production design, costume, makeup, nakakatakot na po talaga. Hindi nakaka-starstruck yung beauty ni Miss Carla. Actually, sa yung ring light, Parang beautiful to spotlight. Sana all, di ba? Go ahead, Nick. Liza. Sa atin po syempre ni Direk, tinutulungan niya kami kung ano na yung pinagagalingan ng story, saan napapunta, ano na yung mga na-experience na character. And ako mas yung kailangan tumalon-talon para yung adrenaline ko rin habang nag-shoot, tumataas din yung kaba mo, mas ramdam mo talaga, ganyan. And yun nga po, mas tahimik, mas
mas nakakatakot siya. Now, marami nilabas na shake on their role for Diva. But what makes Evil Origins interesting enough for the audience to revisit Shake on their role this Christmas? Parang top of mind, parang kakalo yung point out ko. Yun na yung apat, and isa kong bago. Unang-una, nababalik ang geographical roles that makes it interesting. Yung type ko talaga ng mga moviegoers, yung mga fans. Yung geographical role, bang siya na nababalik ko siya. Pangalawa, ito na kaya yung discuss sa isang pelikula, more than 30 po kami dito in 3 episodes. So, ang dami ng mga artists na kasama po talaga. Pangatlo, ito po yung kaunang shake na connected po yung tatlong episodes. Hindi lang sila basta connected, pero sakto pa chronological. First episode is dealing with the past. Second episode is present to 2025. Third episode is future naman po to 2050. So first time, daming firsts. So daming reasons na bakit ano po siya. Mas interesting, abang-abang, bakit ay iba po siya. Actually, may mga characters na magkocross, di ba? Oo, hindi sila mapigilan pag pinanood nila. Kasi usually po, di ba, yung first episode, wala na connect sa second. Ito, mas may intindihan po talaga yung buong story, episode 1 to 3 po. Thank you very much. Next, Nikki. Lois, na yung character mo hindi kailangan ng script ng kapartner. Opo, wala pong partner. I don't want you to overshare eh. So, talagang medyo Mas, solo-solo mo. sorry po na about mag-sister po talaga. Kayo yung mother, di ba? Yes, kaya premium ko talaga siya, so lahat po kami. Yung pinakamalaki sa impact sa akin sa trailer eh. Mga tight shots. At saka yun yung komplikado rin yung mga damit po namin. Kasi nagubusot, kailangan laging plagiarin. Do you remember we're supposed to bring you sa set? Kaya lang bumagyo. Kaya lang na-dismantle agad kasi limited time tayo. Sana pala napuntahan natin yung may chest doon eh. Pinapagbilan po kami doon. Yes. Oh. Thanks, Miss Carla. Thanks, Lloyd. I understand si Chad Solis ng Manila Feed may questions na. Since na-mention niyo parang binabagyo or may mga iba, ano yung for you, mga unforgettable experience no, while filming? And yung character niyo dito, how Padre mas Yes, madre po. Si role I play po, Madre Clara, ilang taon na po siya nasa Gaterio. Yung role mo ni Loisa na si Flor, bagong pasok po sila sa Gaterio. So parang interns, parang mga ganun po, interns, OG, parang ganun po sila. So lahat po kami dito, yung ganun po, talagang mga madre po kami dito na. So isa sa mga challenges for unforgettable, ako yung bukod sa pagsalita ng natin, na napakahirap po talaga, na hindi lang isang linggo, hindi lang po isang buwan ko mag-memorize. First time po may experience maligo sa Portalet. Kasi hindi lang maligo, dahil lang po blood effect, pawis, mga ganyan, make-up, cosmetic. So first time po kung maranasan yung inconvenience yet very funny experience kasi para lang, of course, makamove on sa next na eksena magawa ko ng maayos. Yes, ako naman din, ang pinaka-challenging po talaga yung Latin na prayer na eksena po namin ni Ate. Kasi medyo heavy talaga po yung scene, tapos inaan ko pa yung Latin na prayer. Yun po talaga na hindi ka bakit, ganyan. Yun po. In real life ba, nagkaroon ng time na naisip niyo maging Padre? Ako naging dream ko po magsuot lang ng madre na magka-roll. Pero nung ginagawa ko, sabi ko, init pala, ang daming patong talaga. Ako parang hindi naman po, hindi siya pumasok sa isip. Pero parang may isang Halloween ko na nag-isip ako naman. Gandang mo. Pagiging ate, sobrang ganda. Na-cover pa rin yun. Oo, Sa dami ng shake na mga hit na mga movies, ano yung pinatakutan na yung niya na episode? Ako po yung dati yung bad, yung undin po, ay Miss J. Classic kasi siya. Classic po. Tsaka mas matatakutin talaga tayo ng mga ganun panahon kasi wala pa masyado gumagawa ng mga horror po. Of course. The whole
Regal Entertainment. Yes. Yun din daw. Oo, Yun same din. po. Iconic po yun. Thank you, Chad. We are now ready for his set of questions. The entertainment editor ng Manila Bulletin, Tito Bobby Recantina, is right there. Afternoon. So question number 1, naniniwala ba kayo sa mundo and man? Ako po, yes. Sa dami na po na napanood ko mga paranormal investigations, overwhelming po ang evidence, talagang meron po. Mahilig po ako dyan eh, nabanggit ko po kanina, mahilig ako sa horror. Mahilig din po ako sa paranormal. So, mga investigations po ng mga spirits or even demonic possessions, mga ganun po. Yan po yung aking lalabay sa gabi, pang patulog ko po yan sa totoo. Kahit madalas matakutin po ako, gusto ko na-enjoy ko kung panoorin. So, I grew up in a very old home sa bahay po ng aking lola. So, nakarinig, nakakita, nakaamoy, nakaramdam, hindi, all senses basically. Nakakita, nakarinig, nakaamoy, nakaramdam. Lahat na-experience ko personally. So, very hard to say na hindi po, or there's no such thing as paranormal. Lloyd? Ako din po, kasi syempre sa daming ginawa ng Diyos, imposible tayo yung naman yung nandito sa mundo. Diba? Kaya ano po, naniniwala ako na may mga ganyan po talagang mga spirit na nandito, na mga bad spirit, ganyan. Pero dumanan din kayo sa experience na pumunta sa albularyo para Ako hindi naman po. Wala akong Ako po naalala ko yung lola ko pag nagkakasakit, yung kandila, ipapaano nila sa tatapos sa kanal, yung may mga ganyan po yung yung mga mas kapulat yung mga naniniwala sa ganun. okay, last question. Ito daw sa December 25 movie, ano ang plans mo for the holidays? Lagi po kami holidays po, for Christmas talaga we stay. It's my favorite time of the year, ang Christmas po. Paborito po yan. So, yun po, dito lang po kami ng family ko, hindi po kami umalis ng bansa or doon po out of town. Nagkahanda po talaga kami for Noche Buena, nagsisimba po muna. Kakain na medyo late lang po ng konti. So, yung this year, ang nakatoka po sa akin ay ham. Sa akin po ang Christmas ham. So, order ko lang po siya, potluck, parang ganyan. Tapos po, after po namin kumain, magbubukas na po kami ng mga regalo ng midnight. So, ganun lang po lagi, traditional lang po. Family, pati relatives ko. Sa bahay ko po mag-Noche Buena. So lahat ng regalo mo yun para sa mga kaibigan, okay na siya. Wala pa po, my gosh. Kanina lang po, actually nagtatanong pa po ako sa kanila. Lalo yung isang inaanak ko, ang gusto nila. Hindi pa po ako nakakapamili ng mga Christmas gifts. Pero hopefully, matutupagin pa po siya itong month po. Text na lang natin siya yung gusto natin. Charo! Sabi po, usually po sa ibang bansa po kami nag-celebrate. Pero dun sa Japan po, kaya sabi ko, grabe, hindi pala talaga nila sila-celebrate yung Christmas doon. Opo. Malamig din. Tsaka tahimik po pag Christmas sa kanila, puro sarado yung mga kainan, ganyan. Sa Japan, Mas is New ngayon Year na? po. Pero ngayon po, mas sa bahay na lang po. Kasi yung mama ko po kasi sa iglesia po siya, so wala po silang Christmas. Thank you. Thank you. Thanks to Bobby. Interesting, ang ganda ng kasi nalaman natin si Miss Carla pala is devout Catholic, yung tradition of gift giving, midnight. Okay. Lloyd, na-mention si Mami. Yes po. Ikaw is Catholic, Christian. Christian po. Yes. Okay. Okay, we are now ready for a few more questions. Si Carlos Aragon ng Mega Pelikula. Hello po. Good afternoon and congratulations. Ano yung, kasi nasabi mo rin, Miss Carla, na nakaramdam, nakakita, and nakarinig ka na, ano yung unforgettable experience mo na nakakatakot? Dami, sobrang dami. Pero, hindi tayo. Talaga ngayon, ano talaga Dami. pa rin siya? Siguro yung umiiyak na lang. Dun sa room ng mami ko, doon kami natutulog noon. Lahat ng mga kapatid sa isang kwarto lang with their mom. So yung sa akin, yung pwesto ko na pagtulog, katabi ko ng bintana. So doon po, sa labas ko ng bintana, may umiiyak ko. Yung uungol. Maliit-liit lang po yung boses. So syempre, nagsip ako, nilapit ko ako yung tenga ko, ano yun?
or anything. So, yun ang sabi ko nila na baka nagulog sa malungkot or siguro may namatay or something. So, narinig ko nila, nakita po yung boses. Buti na lang wala po akong nakikita, narinig. Buti na lang po, wala pa po akong experience sa mga ganyan. And paano naman yung preparation nyo dun sa pagsasalita or pagtatry ng Latin words and Oo nga, language? interesting. Sa ako po sa YouTube, pinapakinggan ko po ng paulit-ulit, dinaulog ko po para ma-familiar kung paano nila magkitin yung mga salita. And manood po ng mga horror films talaga. Kaya po ako sa Google Translate, pag may sa audio, and marinig yung pronunciation ko. Tapos, weeks talaga, weeks before, pinabasa naman ng ulit-ulit yung script para talagang mark na siya sa memory. So, basa-basa memories and especially yung Latin. Ano yung favorite line na Latin? Sorry? Latin na favorite line. Sample po. Okay, Travis Crucis, Domini Nostri, Jesu Christi, Fiji, Midivi, Domini, in Caritates, and Eterna. Prayer yun. Wow, nakalimutan ko natin. Kaya weeks talaga inabot ang pag-memories. Hanggang ngayon, nandun pa rin po siya. Sa akin kasi Hail Mary, Paano? Diyos te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Oh, diba? Mukhang minaster din talaga ni Loisa. Oo, kasi ayaw ko tuloy-tuloy. Tsaka nandun yung mga writer ko namin sa set. Okay, you're good, Carlos. Kasi ganito, you mentioned naman na you both practice the Christmas, no? Growing up, alam naman natin Christmas Day is MMFF. Mahilig kayong manood din. Regardless kung regal man yan on production, you get to watch at least one or two MMFF entries, Lloyd. Ako po isa po, syempre, kasi hindi man lang din yung kabudget natin ng kabataan po natin. So, pipili lang kami ng isang movie po na nanonood po talaga kami tuloy ng MMFF. Kami po same din po sa family, usually isa. Let's say influence sa rin ng aking lola yun. Ayaw pala. Kasi libre sila eh. Oo, yes. Tsaka lagi isa ko. Usually after Christmas na after Christmas Medyo Day. towards, Medyo New Year's na po. So laging isa ko. Okay, si Miss Ian Parinas ng People's Journal tonight, before kay Alvin Ignacio ng Tribune. Go ahead, Mare. Yes po. Saying that they paano nag-evolve since your first appearance? Yes. To this one, compared to this one. Yung aking experience ko sa Shake, Rattle, and Roll, kung tutusin kung babalikan mo natin yung mga nakaraan ko talaga ng Shake, Rattle, and Roll, may mga comedy po sila, di ba po? Kung sa akin po wala po talaga, purely horror lang po. Iba-iba din po talaga yung kwento, wala sa kanilang similar. So, nag-evolve. In terms of the production, Okay. Value, the production value was definitely improved, but the on effects, syempre po, as time passes, nag-improve din po ang mga special effects. Ultimo makeup, nag-improve din po, mas marami na pong techniques ngayon sa paggawa ng prosthetics. Marami pa rin po surprisingly magagandang kwentong nabubuo ang mga writers na hindi pa naman po natin susulat po na nagagawa pelikula before. So, definitely ang nakita po ng Marilyn, kami po lahat po ng improvement. since na-mention nyo kanina yung tahins siya, Connected, yes. meron na siyang pagkakatunan or hindi ko alam kung ano yung sa Oh. series. Di ba kasi may mga characters na tumatawa Meron din po dito, limited lang po, no? Pero meron din po dito. Kasi parang ang hirap po eh, 1775 po yung una, 2025 po yung pangalawa, 2050. So parang ang hirap na may gagawin medyo ng pag-number. Surprise Pero lang. meron po, surprise na lang po kung bakit, sa anong paraan po na meron mga tubig, kung sino po yun. Pero yes, definitely, kita niyo po from the dates pa lang po mismo, chronological siya. All connected, isang kwento lang po yung tatakuhin po. last na lang Christmas. for Sige po. as a regular
And it's the only horror The movie. only horror, yes, for this year's MNFFI. Ecstatic, sobrang faithful, grateful. Lalo ko kami excited, parang nanggigigil ko sa excitement namin ibabalik ko ang SRR. At ang napakaganda po talaga ng narrative, isang narrative lang po, all 3 episodes. Sobrang star-studded po ng cast. Kita niyo naman, merong isang historical, merong isang more on Gen Z yung focus, and then futuristic apocalypse po yung pangatlo. Excited and proud na nagbabalik ang SRR at bahagi po rin ako for the third time na share and role. Ako din po, sobrang grateful po ako sa opportunity na binigay, na mapasa. Kasi syempre, sa ngayon po, dami na kung artist ang pwede nilang ilagay dito, pero napasama din po ako. Sobrang grateful po ako, and excited din po talaga ako mapanood yung ginawa po namin yung pelikula. At saka Loy, namimiss ka man nila sa TV, at least may movie ka ngayon. Yes. Sa next year na yung TV ulit. Yes, ako. Okay, thank you. You're good, Mars. Okay, thank you, Maring Ian Parinas. I now give the floor to Daily Tribune's Alvin Ignacio. Yes. Yung characters, when you were confronted by the evil that nasa loob ng Miatel, how did that bring us to that moment when finally na-reveal na ano man yung evil sa 1775? For the character I played po, si Madre Clara, mas mabigat, mas malakas po yung epekto sa kanya nung pagdating nitong evil entity. Kasi visionary po siya eh. She's very talented, she's philosophical writer, and nagkakaroon po siya ng mga premonition, nagkakaroon po siya ng visions. So, naramdaman niya po agad, kahit hindi niya pa nakikita, naramdaman niya dumating na yung evil entity sa periphery, nakapasok na po. So, ang maganda doon is, gagawin niya lahat. Sisigaw siya, mawawala siya, sasabihin niya nandito na, nakapasok na. But of course, hindi siya maniniwalaan kaagad. Gagawin niya yung best niya para ma-warn. Warningan po ang lahat ng kasama niya sa peripheryo, and yung best niya para ma-protectahan yung kapatid niya si Flor, at hanggang maaaring iba na rin po mga madre doon. So, makikita niyo po parang, ano ba ito, napopossess pa si Madre Clara? O is she having a vision? Parang gano'n. So, medyo may confusion po. But really, it's more parang Nostradamus na nag-predict niya po kung ano mangyayari, and lagi siyang nakakakita ng hindi maganda. Laging tumi yung kanyang visions. Ako po kasi yung character ko po dito si Flor, ang goal niya po kaya siya pumasok ng Beaterio ay para kay Ate Clara na hanapin yung kapatid niya talaga. Kaya nagulat siya na may mga kababalaghan nangyayari sa loob ng Beaterio. At ayun, naghiwan kami ni Ate ng mga ilang hope na eksena yung kalaban namin yung aswang. Sobrang tagal po talaga na. Buong araw po namin pinunan talaga yung pakikipaglaban po. Ayun, excited din po ako na mapanood rin po yung mga eksena yun. Final question. Talaga bang nakakatakot yung evil entity na pumasok sa 1775? Yes, sobrang nakakatakot po. Pag nakita niyo po yung person, yung artist, Yes. yung actor na nag-portray po ng evil entity, hindi na po kailangan gaano ng effects. Totoo. Ang gulat ng mga factors po kasi nakakatakot na po talaga yung itsura. Kumuha po sila ng actor na napakakit, malaking tao po, matangkad po siya. So, dalang-dala niya po na mabuti yung kanyang role as an evil entity po. Hindi ko na lang sasabihin niya yung evil entity, pero important din po yung kasi demon po yung pangalan. And of course, yun ang magdadala. As soon as napasok ko siyang level, yun yung mag-aasik siya ng alim. Basically, kasi demon po eh, so nakakatakot na talaga siya. Ako po dalang-dala ako sa, yun nga po, kung sino man yung aswang na yun, parang hindi na po ako maarte kasi talagang nakakatakot po yung itsura niya. Mukhang iba din yung episode nila kumpara kila kila Ortega. Same ba? Hindi, diba no? Same po, kami ni Isabel, si ano po at yung iba yung episode. You're good, Alvin, Mare. Okay, I am now ready to entertain
questions from Miss Kate. You have questions? O si Naz? Meron na. Si Miss Kate na muna? Okay, Miss Kate ng Random Republica. Fears sa career doubts. Wow, ang layo ko ng kwento. Personal na to. Pwede makihingi ng kape? Parang ang coffee page ng conversation. Wow, tama-tama po, Miss Universe, ano? Parang, hindi, parang for me, you don't live if you don't have fears. Parang ganun. Short answer. Normal po sa isang tao na matakot, mag-worry, kaya of course ayaw ni Lord. Hindi naman ayaw ni Lord, pero nahayaan niya lang naman tayo. Pero yung nasa nature po natin, di ba minsan na matakot pa rin po sa hindi natin alam. Whether it's a family, sa career, or love life, or what, the unknown is scary. Parang ganun. So, syempre, meron din naman po, maraming fears, lalo na po ngayon, nakikita ko natin sa paligid, lahat ng positive pwedeng mangyari. And how life is so fleeting, how it's so short. Mahirap po na hindi matakot sa mga positive, hindi maganda. Yes, ako din po. Marami tayong kinakatakutan talaga. Pero, Hindi po kami mawala ng trabaho. lumakain na. Pero, syempre, sinusurrender na lang natin lahat kay God kung ano man yung plano niya para sa atin. Ayun na po. Kate, you're good. Okay, we're now down to our last tatlong press na lang. But before I give the microphone to the fiercest question from Alex Rosas, I'd like to give you the floor. I'd like to give the floor to Naz Tabares ng Pelikula Mania. So, meron pa kayong horror picture na parang kinakatakot na lang? May question. Ako, nakakatakot yung doppelganger daw. Yung mga ganyan. Yung akala mo siya nakita mo, pero hindi pala. Siguro yun, mas na. Common yun. Ako, I get to experience Mga that. ganyan. Okay, go. Parang wala. Siguro more of shadow figures, anything dark, demonic, ganun yung itsura ko. Hindi natin alam kung meron in real life. Pero mas yung image yung nakakatakot. For a change, kayo yung manatakot, anong character yung gusto? Ooh! Ito mukha na lang. Hindi, actually, kaya mo yung roles namin as nuns madre. Hindi ka katakot na kasi talaga siya. So parang yun po. Hindi niliisipin, di ba sa wala pa rin sinabi din po yun sa amin yung direction ko na mga madre na sila, pero nakakatakot sila yung itsura nila, yung dating nila, parang po sa yung even the timeline po ng 1775 as compared to yung ngayon po ng mga suotan po nila. So nakakatakot na yung although it looks supposed to be very holy, nakakatakot yung dating. So yun po, madre. Direk Shugo pala to. Direk Shugo. Wow, that's real good. Loy, no? Totoo, kasi alam niya po ano yung gusto niya talagang makuha sa eksena. Kasi meron ako, prosthetics din po ako dito na nakakatakot. May eksena po. Yan po, ganun itsura ko yung gusto ko. Abangan niyo po. Last question. As horror fan, yung mga Pinoy din na sabi na horror yung mga figure horror. Pero para sa inyo, paano yung magtatakot yung Sila nanonood. Paano lang na-horny, nanonood sila. Nanonood pa rin sila. So yun lang yun. Yun yung goal, manood sila. Yes, I think that title itself is what will encourage everyone to shake up and evil origins. Nagpapalik, iconic. Marami ko po nababanggit na walang MMFF, walang shake, rattle, and roll. Siya yung parang institusyon na ganyan. So isa yan sa mga hopefully maka-encourage po yung mga manunood na original ang pelikula. Ako din kasi minsan na may dito manood ng horror, tapos parang, ay, hindi naman nakakatakot. May mga ganyan tayo, di ba? Pero ito si Direk Shugo, ano talaga siya eh? Makatotohanan yung mga eksenang ginagawa ko talaga namin dito. Okay, very good, Naz. Okay, before I give the floor to, di ba, naka-Carla Abellano get up din naman sa Alex Rosas, di ba? Before you, Alex, I'd like to give the floor to Erwin Santiago.
yung naranasan ko. Pero wala naman po to that point na talagang Nothing. ganun ka-serious, ganun ka-dark, or wala naman po. Natitest pero hindi it doesn't have to be a creature or what. Yes, yes. Siguro yung mga nag-iisip ka ng negative about yourself, yun na lang yun. Pero yung mga ibang something na mas malalim pa doon, wala naman po, wala na. Mga elements. Opo, wala na. Yun lang, Irving. Introduce pa kita. Kaya po ba, may na-experience po ba kayo? Meron po. Bakit po? So Irving is the editor of Bandera. Okay. Before I give the floor again to Alex, who else would like to ask? Si Roldan ng Bandit tonight. May question kay si Roldan. Yung experience lang nila na kasama nila sa movie, kaya Ay, Oo, mixture to ng Gen Z, ng Millennial. The Real Babies process po. Justin Yu. Yes, ano po siya? Ang saya experience. Kasi old, new, veteran, mature. So, ang ganda po ng mixture. Ang ganda po ng ensemble ng cast. Yes. And of course, kita mo naman kami sa po namin, James din, mga ganun po. So talagang, sana nga po, mali mo kami na-extend namin sa family, di ba? Pero maganda rin kung meron po yung extend sa amin. So ang ganda po na mayroong mga icons po talaga, hindi lang po sa Chicago and Tuesday. Of course, yung mga bago po, na talagang hirap pa mag-make ng mga fans, mga ganyan po. So, masaya, maganda po yung parang grupo-grupo ng mga cast. Kahit anong edad, maraming makaka-relate po talaga. Mag-e-enjoy po talaga sila kapag napanood po nila itong SRR. usapan niyo, ano ang work ng buhay? Ano ang multo ng buhay? Access po. Ako na access talaga. Tama. The pain of my existence. It's my nightmare. Iniiyakan ko po yan ng access na nakakapagbabayad. Pag nakita mo na. Income tax, nakakasakit po. Pag mag-i-issue ka na ng check sa account Yes. mo. Parang ayaw mo na siya bayaran. Ito po na lang. Multo din na natin. Mag-ghost na lang din ng access namin. Pero yun po, access. Opo. May second emotion. Diretso talaga. Kasi ba, ang laki naman bayad din talaga ng mga artist. Lalaki lang talent pin nila. Ilang buwa ang inano natin. Ano po yan, no? Totoo. You're good, Roldy. Okay, naalala ko na kung saan ko unang nakita si Miss Carla sa Boracay when we had Attitude Dogs. Toma ka. You were, this was like 25 years ago or something. Tinanong ko siya, ba't di ka nag-artist? Ang ganda-ganda-ganda mo. At the time, wala pa sa ano niya. Ilan ko lang anak siya ni Great Teacher Villan. Okay, I think I'm ready to give the microphone, the floor to Alex Brosas na naka-Carla Abellana. Yes, match. Twinning. Print. Many years ago na po yun, definitely more than 5 na po. Yung huli po sa Ulam by Gerald Caro, tapos with Dennis Trillo. Tapos, 3 na po. Sorry po, late. Pangatlo na po ito. Yes. Pang 16 na po yan. 16 ako, 16. Dom, nakailan ng SRR? Pang ilan na daw to? 16 na po. Wow, 16th SRR na Bukas shooting na po ng 17. Ay, joke ah. Casting Hindi ko kayo sa shot. Hindi ko may yung may SRR 17. Do you think we got us out the context or The uncle. kasi parang every episode, every year na meron Yes. SRR, parang lagi nilang pinapasa yung standard. Wow, I love it. Yes, I believe so po. And nakita po namin mismo yung, especially with Sir Keith Monteverde now on board. Ang dami pong fresh ideas, panibagong atake, younger writers, of course veteran writers nandiyan pa rin po. So, mas collaborative and hindi po tinikiid ang mga bagay-bagay, ang kwento, ang production design, ang
costumes, lahat po. So parang way better. Definitely much improved na po ang Shake, Rattle, and Roll. In that sense, can you safely say that legal is the standard by which horror films are measured? Yes, definitely. Tumatak po yan sa legal po. Isa po yan sa kanilang core talaga. Hindi po sila kilala. Katulad po na sabi ko, iconic na po ang XRR. Iconic din po ang legal, of course. So sila lang, legal at legal lang po talaga ang makakapili sa inyong Shake, Rattle, and Roll. One last question for Anna. You seem to be a very strong woman. What will make you not strong? Ako po ba? Yeah. What will make me not strong? Really? Ang weakness ko po mga aso. Mga aso po, lalo na kung nakakita po ako ng kawawa, mga naabuso, ninineglect, naabandona, mga gutom, or may sakit, nagugulan, mga ganyan po. So weakness ko po yung nawawala po ang aking lakas. Nangihina po ako talaga kung nakakita po ng aso o puso po na nangangailangan ng tulong. And of course, anything that involves family, of course, tayo naman po lahat, kaya natin natin malakas talaga matapang para sa pamilya, kahit ano para po sa pamilya. Pero syempre, pag may nangyari po yung maganda, hindi na nais na sa pamilya, nangihina po tayo. So, yun po siguro, family, dogs, ang mga weaknesses. Yes po. Is this a first horror? Yes po. Ay, kapag-horror na po ako sa Cinema One po. Yes. Yes po. Ito po yung first na with legal din po. And sana hindi pa po ito yung last na makatrabaho pa po sila ulit sa susunod. So you've done a variety of shows, a variety of movies, di ba? Yes po. Parang you've done comedy, you've done rom-com, di ba? Opo. And now horror. Yes. And you also done drama. Yes po. Drama. Lahat po. So that makes you a well-rounded actress. Of all the genres that you've worked with, what makes horror entirely unique? Ito po horror nakakapagod po talaga gawin kasi ang dumi-dumi mo, ang baho-baho mo, yan. Ganun po yung feeling talaga pero syempre kapag rom-com, ang ganda-ganda mo, kailangan may slow mo, fresh, walang eye bags. Dito talaga papapanginin po talaga kami dito pag horror po. Yes, pero lahat naman po ng genre, lahat po sila challenging po gawin, kanya-kanya sila ng challenge. Is it safe to say that actresses or actors appearing in a horror film are mostly glamorized? Depende rin po, no? Depende rin po sa mga characters, kung ano pong setting ng story, ganyan po. Pero sa movie na to, were you glamorized? Ano po, hindi po, opo. Dugit po talaga, wala po talaga. Puro putik po. Puro libagan yan, pawis. Hindi na po kami Kasi po kayo po naman shooting na hindi na po naliligo. Anong level po? Bakit po naman shooting na galing tama? Opo. Salamat po. Ay, ayokong gumawa ng horror. Mabaho. Nakaka-deglamorize. It was a beautiful, beautiful discussion. Maraming salamat po. Miss Lois Andali, would you like to thank you for coming today and invite your fans to namimiss ka na? Opo, maraming salamat po sa inyo na sumama po sa amin ngayong tanghali. At sana po tulungan niyo po kami mag-promote na Shake, Rattle, and Roll. Malapit na po, December 25 na po ito. And syempre sa mga fans, sa loyal, sa loyal see you sa December 25. And of course, Miss Carla. Yes, thank you po sa inyo lahat. Enjoy po kami. Kahit medyo hindi maganda ang panahon, tumawag po kami para hindi kami bagyo. Thank you for your time po. Of course, hoping po kami talaga na makakuha namin yung inyong suporta sa tulong sa amin sa pagkakuha ko namin nila. Shake, Rattle, and Roll Evil Origins this 2025, December 25. Uy, December 25, 2025 na po. So, nababalik po ang Shake, Rattle, and Roll Evil Orange